Rodante Marculita. Rodante Marculita. Ano bang nangyayari sa'yo, Rodante Marculita? Ano bang nangyayari sa'yo? Sobra na ang pagkahibang mo. Sobra na ang pagkahibang mo, Rodante Marculita. Sobra na ang pagkahibang mo. Kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bunganga mo, kung ano-ano na lang ang naisipan mo. Ha? Tagapagtanggol ka sa China, tagapagsalita ka sa China. Hindi ka lang tagapagtanggol sa China, tagapagsalita ka pa ng China. Rodante Marculita. Ang kapal naman ng mukha mo. Pinalamon ka ng sambayanang Pilipino. Pinapasahod ka ng sambayanang Pilipino. Pero ang pinagtatanggol mo, ang China, ha? Tagapagtanggol ka sa China. Tagapagsalita ka ng China. Hindi ka ba nahihiya, Marculita? Hindi ka ba nahihiya? Anong sabi mo? Bitawan na lang yung Pag-asa Island? At ibigay na lang sa China yung Pag-asa Island? Dahil kiniklim-klim ng China ang Pag-asa Island? Hibang ka ba? Hibang na hibang ka, Rodante Marculita. Sobra ang pagkahibang mo. Ha? Grabe. Sobra ang pagkahibang mo. Ha? Ang pahayag ni Senador Rodante Marculita na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marculita na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality of Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. Sa Pag-asa Island may nakatirang halos 4 residente at nakatatag dito ang isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Marculita. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi ng bayan namin? Anong silbi ng mga magigiting na mamamayan namin? Na they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, being their kids. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marculita. Paglilinaw ng mga eksperto, hindi naman easy ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Yung sinasabi nila na parang pinapalabas nila, itinigrim natin ang Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marculita yung pinasayan. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin. Plus, the territorial sea of our islands outside the 200 nautical miles.
Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. Maraming batas na raw, domestic at international, ang nagpatunay ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Ang Presidential Decree 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagdeklara sa Kalayaan Island Group bilang teritoryo ng Pilipinas. Kinilala rin ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang pagsaklaw ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. At ito ang basihan ng Republic Act 9522 o ang Archipelagic Baseline Law of the Philippines kung saan bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan. Nariyan rin ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act na nagtakda ng maritime zones sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. At pinatibay pa raw ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas laban sa China. Kinilala na at lahat. Tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? Patikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Patuloy namin hinihinga ng tugon si Senador Marcoleta. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Yan, narinig ang bayan? O, anong klase kahibangan yan? Ha? Yung taga-Pag-asa Island naman, galit na galit kay Marcoleta. Ang sabi nila, anong klaseng kahibangan yan? Ipamimigay mo? Ang Kalayaan Group of Island? Ang Kalayaan Group of Island, sinasabi naman, bitawan na lang daw yan. Bitawan na lang daw. Ibigay na lang sa China yan. Gago ka palang gunggong ka eh. Alam mo, Rodante Marcoleta, gago ka palang gunggong ka eh. Gago kang gunggong ka, Rodante Marcoleta, gago kang gunggong ka. Kung ano-ano na pumapasok sa ulo mo, no? Kung ano-ano na pumapasok sa utak mo, no? Ha? Kapal mo na mukha mo, bitawan na lang yung Kalayaan Group of Island. Gago! Napaka-gunggong mo, Rodante Marcoleta, gunggong ka. Gunggong ka na gago. Rodante Marcoleta, gunggong ka na gago. Gunggong ka na gago ka, Rodante Marcoleta, napaka-gunggong mong gago. Kung ano-ano lang pumapasok sa utak mo, ha? Bitawan na lang? Ha? Bitawan na lang? Ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. Oh, narinig itong bayan, di ba? Narinig nyo? Narinig nyo? Itong gunggong na, itong gunggong na panot? O, narinig itong bayan kung ano sinasabi ni itong gunggong na panot na Marcoleta? Itong si Marcobita? Itong si Marcobita, narinig nyo? Itong gunggong na panot? Panot ka na, gunggong ka pa. Rodante Marcoleta, panot ka na nga, gunggong ka pa. Bitawan na lang, Kalayaan Group sa Island, bitawan na lang. Ulol ka ba? Ulol ka ba? Nauulol ka ba, Rodante Marcoleta? Nauulol ka ba? Bitawan na lang ang Group of Island? Nauulol ka ba? Ulol ka yata eh. Ha? Ulol kang hibang eh. Ulol kang hibang. Ha? Ayos-ayusin ang buhay mo, Rodante Marcoleta. Rodante Marcoleta, pakiayos ang buhay mo, ha? Ang tanda-tanda mo na, wala kang pinagkakatandaan, ha? Ayos-ayusin mo ang buhay mo, ha? Rodante Marcoleta, ha? Ayos-ayusin mo lang ang buhay mo. Ayos-ayusin mo ang buhay mo, ha? Ang tanda-tanda mo na, wala kang pinagkakatandaan, ha? Pwede ba, ha? Ayos-ayusin mo yung buhay mo, ha? Ikaw gunggong kang ulol ka, ha?